Saka sinabi niya kasalanan ng PhilHealth yan, hindi yan kasalanan ng gobyerno. Putang ina ka dyan. Ano ba yung PhilHealth? Hindi ba parte ng gobyerno yon? Eh bakit may budget yung PhilHealth sa gobyerno? Dami palang napikon dun kay Jam Magno dun sa kabobohan niya sa PhilHealth. Talaga? Dami nag-ano. Ano sinabi niya? Nagkakaroon siya sa PhilHealth, hindi raw naiintindihan ang difference na subsidy at budget. Ano kung tangan to? Ano pinagsasabi nito tatang? Basic pa lang, ano ba yan? You're talking about the 2025 national budget pagkatapos parang hindi mo pala gets kung ano yung topic dito. Nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth. Subsidy po mula sa gobyerno. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's there's a hindi 5,000 pesos. Hindi, bakong bangag. Alright, welcome back mga kabalitaan sa ating naman palatuntunan. Tayo nagbabalik naman ho at itong paksang ating pag-usapan ngayon ay talagang nakakatawa. Laugh trip ho muna tayo dito mga kabalitaan ha. Dahil si Jam Magno ho ay kung maalala nyo po si Jam Magno ay siya po ay talagang Suli Duterte, maka-DDS ho yan. Eh ngayon na lumipat na ho siya sa kabilang bahay, parang nawala yung talino niya, no? Parang nabura. Nabura yung talino niya. Ibig ko sabihin, parang hindi na marunong ma-explain kung ano yung mga usapin ho ngayon mga kabalitaan. Ba't ko po ba nasabi to? Dahil itong si Joe at saka si Sas ay talagang hinubaran ho nila. Hinubaran ng katotohanan ho sa usaping PhilHealth dito sa ating bansa. Dahil matakin niyo po naman ay subsidy at budget ho yung pinag-uusapan nito. May pagkakaiba po ho ba? Ito, ipapakita ho natin sa inyo. Pero bago pa po ang lahat, panoorin niyo po muna yung mga district representatives at party list representatives ho na aktibo sa WAD Committee. Mga kabalitaan, ibig natin sabihin yung bumabatikos sa mga Duterte. Kaya malapit na po yung election, next year na po, abang-abangan nyo po at memorize nyo po yung mga pangalan nila at mga itsura, yung mga pagmumukaw nila sa ipapakita ho nating video mga kabalitaan. Alright, so ipakita ko na po, panoorin nyo na. Alam nyo na.
So ayun po, nakita nyo na po yung video. So bahala na ho kayo. At huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe at pinutin ang notification bell, like, comment, share para malaman ng karamihan ang mga kaganapan sa ating lipunan. At pakiusap lang din ho natin sa ating mga kababayan, sa mga live viewers or sa mga supporters, avid listeners. So sana po naman ay kung may makita ko kayong ads, ano lang po, maglalambing lang ho ako sa inyo. Pag may ads ho kayo makita, huwag nyo pong i-skip po yan. Ako po yung nagmamakaawa sa inyo kasi puyat na puyat ho tayo rito sa kagagawa ng reaction video para makatulong ho tayo sa mga DDS. So, huwag niyo pong i-skip yan dahil dyan lang ho tayo kumukuha ng pambili ng 3-in-1, pambili ng toasted bread. Bakit toasted? Para ho hindi agad masisira. Kaya ito toast ho natin yan. Pag medyo matigas, masarap kasi pag matigas kasi talagang pagpapawisan ka sa sarap lalo na pag may kasamang 3-in-1 coffee. At saka of course, palaman na rin, di ba? May palaman na rin tayo ng peanut butter. So, ulitin ko po, pakiusap ko lang po. Huwag nyo na, hayaan nyo lang mag-i-add so kayo makikita ho dyan. Anyway, so hindi na magtatagal. Ito na, tawanan muna tayo dito sa dalawang ito dahil napakakulit yung dalawang itong si Sass at si Joey, mga kabalitaan. Ito na po, panoorin at mag-enjoy lang ho kayo dyan, mga kabalitaan. Ang dami palang napikon dun kay Jam Magno dun sa kabobohan niya sa PhilHealth. Talaga? Mas dami nag-ano. Ano mas sinabi niya? Kaso black ako nito ni Jam Magno sa ano eh. Ito may tungkol sa visa niya? Hindi. Yung nag-comment kasi siya dun sa ano. May bago? Yung sa PhilHealth. Nag-comment siya sa PhilHealth na hindi raw naiintindihan ang difference na subsidy at budget. Ang kutangan to. Ano pinagsasabi nito tatang? Bex, basic pa lang, ano ba yan? You're talking about the 2025 national budget pagkatapos parang hindi mo pala gets kung ano yung topic dito. Diyos ko. Facts about the PhilHealth issue that you should know. Tapos nakatingog at saka MR t-shirt. Diyos ko, kadiri. Di ba na parang, Bex, nagbabasa ka lang ng script. You're not educating people. You have to distinguish sino yung nagbabasa lang ng script at sino yung nag-e-educate. This girl is reading a script. Artista. 9 minutes, overconfident, parang, Pax, hindi mo alam. And that's what... Alma, hindi mo alam. Goes for Tupad and Tupad, utang ECT ina. within Davao. Trying hard! Tupad! Hi guys, I just got back from doing different payouts, both for Tupad and ECT within Davao del Norte. So that was in Panabo City and Tagum. And kakabalik ko lang, and people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Girl, do you really expect us to believe that people want your opinion on PhilHealth? Why? Yung sinasabi ko, ba't kayo hinahingi ng opinion kay Jam? Parang, Hindi, parang una-una, hindi ko naniniwala people really want your opinion on that. Dahil, what do you actually know about that? What actually did you do in your life that people, when they think of the PhilHealth issue, they would like to hear your opinion on that? Nothing, girl. Nothing. You haven't done anything in your life na would merit people flocking to you to hear get your opinion. Ikalawa, I am really doubtful that these people are actually real. Guni-guni ni Jam. Ikatlo, di ba bakit ikaw hihingi ng opinion? What do you actually know about the PhilHealth system? Kaya kita mo, di ba, pakinggan natin yung explanation niya. Hindi niya i-explain dyan yung sistema. And law. Go. May nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth. Subsidy po mula sa gobyerno. Tama mo ito ni Jam Magno. Hindi daw budget ang tinanggal sa gobyerno, subsidy daw. Ano bang definition nun? Ano bang difference ng dalawa? Ano itong mga maldita na to?
Mga maldita talaga to, mga kontrabida to ni Magno, mga kabritaan. Tingnan nyo, bugbog sarado si Magno sa dalawa. Nagpa-save kasi na marunong talaga eh. In fairness, matalino yan. Pero ewan ko saan ginamit yung talino ni Magno. Parang nahawaan eh, napadpad sa ibang planeta. At balikan natin tong dalawa. Nakakatawa to. Girl! Yung sasubat ka, pagkatapos hindi mo alam yung pinag-uusapan. Balama, mag-trending to mamaya. Tingnan natin. Ako sa'yo, tanga ka. Hindi pa budget ang tinanggal. Subsidy po ang tinanggal, hindi budget. Parang, ang ina. Nakakatawa to. Tuloy, sobrang pabida-bida rin to si Magno, di ba? Nakakatawa. Ito dalawa to, kritiko to eh. Itong dalawa to, si Sass, si Joe. Joey, may pangalan nito? Joey o Joe? Ano ba pag-pronounce ito? Ano to? Matatalino to. Talo tayo dito sa talino ng dalawang to, mga kabritaan. Kaya, huwag tayong kumpiyansa nito eh. Ikaw, Magno, tinan mo. Live ka pa. O, bumalik tuloy sa'yo. Girl! Bayaran nyo to. Yung mga nakikinig dito yung mga nakikinig dito, this is where your taxes are going. Okay lang sana kumuha sila ng influencer, pero wag naman yung tanga. Oo, yung medyo someone who can intelligently explain Discuss things. Wag naman yung ganito. Ano ba to? Sino ba kumuha nito? Nakakairita na yung hilachi ng pagmumukha tapos bobo pa ang puto. Hindi ko nakakaloka. Salamat po sa paliwanag, ma'am. Naliwanagan ka, be. Just me. Hindi, yung ibig sabihin, ang root word ng paliwanag ay liwanag. Naliwanagan ka dyan. Maliwanag. May ilaw. Kaya parang dumilim. Pinadilim nga ni Bakla yung issue. Okay, good. Budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila. Ayan. Bakla, we're talking about the 2025 national budget. The budget allocation that is being discussed right now is the allocation for PhilHealth, which is actually a subsidy. The budget allocation is the subsidy, idiot. An idiot. That subsidy is for the health of Filipino people. Idiot. Tuloy, pahiya dito si Magno. Nakakaloka. Pinutok na lang to sana sa pader. Anyway, alam mo dyan, kawawa ka kasi kailangan mo. Ang sama talaga to ng Sass, no? Ipinapuputok lang niya lang sa pader daw. Ha? Parang, goodbye my son, you born in my hand, no mother, no father, I will let you go. Parang ganun ba? Ha, Sass? Nakakatawa talaga itong dalawang to. Sarap niya pag-uuntogin, pinapatawa niyo ako. Talaga naman nakakahiya ito si Magno. Tingnan niyo po, yung pagkakaiba ng subsidy at yung budget, hindi daw magkaiba daw yun. Oh. Paano magkaka-budget kung walang subsidy? Di ba? Paano ba tayo makaka-budget kung walang subsidy? Kung walang subsidy, walang budget. Diba sinabi ni Magno na hindi budget yung tinanggal dito sa PhilHealth. Yung tinanggal, yung subsidy. Wow! Galing! Sobrang talino. Palakpakan natin yung dalawang to. Kulat ako dito sa dalawa Natatawa tuloy ako. Sige, tuloy tayo. Ano talaga ng subsidy? Para naging ganito tuloy si Magno. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na Ulitin ko susunod. Hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo.
Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Sa puntong dyan, tama ka. Pero yung sinabi mo kanina na hindi ho tinanggalan ng budget yung PhilHealth pero ang tinanggal yung subsidy. Tama po ba yun? Paano makaka-budget kung walang subsidy? Luka-luka talaga po si Magno. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth, hindi po ng gobyerno in general. Ang PhilHealth po ay question. Bakit sa dami-dami ng pera nila, 'di ba? Ang laki pa rin ng contribution at hindi pa rin nagbabago ang pagkaltas at sistema ng pagkaltas sa mga nangangailangan dito. Bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital, hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong ma-program ng DOH at of course the medical assistance galing po yan sa DSWD. Hindi rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. So how do you explain AKAP, Jam? Saka sinabi niya kasalanan ng PhilHealth yan, hindi yan kasalanan ng gobyerno. Putang ina ka dyan, ano ba yung PhilHealth? Hindi ba parte ng gobyerno yon? Bakit may budget yung PhilHealth sa gobyerno? PhilHealth. Oo, sobrang tanga niya na yung para sabihin na kaya kasalanan po ito ng PhilHealth, ineme, ganyan-ganyan. So kaya hindi sila binigyan ng ineme-root, ganyan-ganyan. Hindi niya naiintindihan kasi hindi niya naiintindihan. Nga naman, klarong hindi niya naintindihan. Siguro nawala siya sa script niya, no? Kasi pag sinabi mong PhilHealth, it's government din ho yan. Operated by government, no? Owned and operated by our government. Ganun ho yun, yung PhilHealth. But sinabi niyang dahil hindi binigyan ng subsidy ng gobyerno. Private ba yan yung PhilHealth na yan? Na the burden is being passed on the premium paying members of PhilHealth. Because you're not giving the subsidy, pinasagot nyo lahat sa premium members ng Ngayon, if this is a budget decision, why are you not holding PhilHealth accountable dun sa mga pinaggagawa nila na kolekta sila ng kolekta na walang katumbas na rollout ng benefits? Diba? Syempre, hindi na yung sasagutin ni Jamal kasi hindi mo part ng script yun. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na kakawawain ang sambayan ng Pilipino. Hindi po yan totoo. Actually, totoo. If you're going to rely on the collection na lang ng PhilHealth, as time goes by, tapos you're not eventually, mamamatay yung PhilHealth sa carrying its own dead weight. So ngayon, either ikudita kayo ng mga tao dahil bayad na bayad yung mga tao tapos walang benepisyong binibigay, or malugi ng tuluyan ang PhilHealth kakalabas ng whatever, let's say kunwari in-expand nila yung mga health benefits dyan or whatever without the help of the government, without subsidy from the government. So may talo dun kasi either side. May talo doon. Kung ipapasagot ninyo yung palakad ng PhilHealth based on the premium being paid by the premium members, the premium paying members, at hindi nyo natutumbasan ito ng expanded benefits, people are really gonna get tired paying PhilHealth. Ang laki-laki ng kinakaltas, nagtaas na siya lalo ng 2023. Kinukuhanan niya pati OFW, sinusulatan, napakalaki ng binabayad nila buwan-buwan. Pagka OFW, halos 1,000 yung binabayaran monthly Mamilay ka? Oo, kasi kung aabot ng nasa 90,000 yata or 100,000, 5% yun. Ang laki, sobrang laki. 5% ng 90,000, 4-5. Diba? Ang laki nun, monthly. Just me. So parang ang tawag dito, if people are going to pay PhilHealth that amount, and you're not going to give them any benefit, how do you expect people to react? Wala namang kinakatumbas na tulong ang national government sa PhilHealth. Ngayon, sabagay hindi naman na kasi abot ng utak ni Jam yun Yung kasing pagsasubsidy ng national government sa PhilHealth, it is required under the law.
Kasi meron kang maraming batas dyan na nagpasok ng mga special groups of people like senior citizen, solo parent, PWDs, at saka 4Ps members na sila ay automatic members ng PhilHealth regardless if they are paying premium or not. Ngayon, if you understand the concept of insurance, ang insurance, ang nagke-carry niya ng burden ay lahat ng magbe-benefit dun sa insurance na yon. So ngayon, ang ginagawa nyo kasi by not giving the share, by not giving the subsidy of the government, the government is giving relief to itself na hindi i-carry yung burden na yon, na obligasyon naman niya under the law at ipinasa niyang lahat sa premium paying individuals. So hindi yun po pwede, Jam. Hindi yun po pwede. So I don't think kayang abutin ng utak mo yan, ano? Feeling ko hindi mo kaya sabayan yan. So it's not about yung pera po ng PhilHealth ay hindi naman po nilagay sa ibang bakla. Ang budgeting, pag meron kang tinanggal, definitely ilalagay mo yan sa iba. So hindi ka pwedeng mag-argue na hindi po totoo na nilagay ang pera sa ganito, ganyan, ganyan. Yeah, we cannot pinpoint exactly kung saan yung nilagay yung tinapyas nyo sa PhilHealth. Pero we can identify kung ano yung nagkaroon ng pera. At ang nagkaroon ng pera ay AKAP. So hindi mo po pwedeng gaguhin yung masang Pilipino na hindi po totoo na ang tinanggal na pera ay binigay po sa pang-ayuda. Sige, Jam Magnum, kapal na mukha mong sabing hindi totoo, pictures. O sige, kung saan dinala, sabihin mo kung saan. Saan dinala yung kinat? Oo. Kung hindi sa AKAP, saan dinala? Uulitin ko, ang PhilHealth po ay hindi ho kawawa. Hindi naman talaga PhilHealth ang kawawa. Ang kawawa yung premium paying members. Hindi naman talaga PhilHealth yung kawawa dyan. Ang kawawa yung mga nagbabayad ng PhilHealth premium. Diyos me. May 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inallocate pa rin ang kanilang operational expenses. May matatanggap pa rin sila to operate the agency in general. Hindi nagbabasa ng GAA si Jam. Yung allocation ng it's not for operation. Yung operation nila is really coming from dun sa operations ng PhilHealth itself. Yung pinag-uusapan at saka yung pinag-aawayan natin is really the subsidy. Naalala niyo yung tiningnan natin yung financial statement ng PhilHealth, yung kung saan nila kinuha yung 90 billion. Kasi ang claim nila doon, yung 90 billion is coming from the GAA allocation. Yung GAA allocation ng 2022 yata yon. Parang basta na pinakamataas niya na parang nasa 74 billion lang. Pagtitingnan mo yung justification ng 74 billion na yon, naka-identify doon yung itong 74 billion na to para doon sa solo parent, senior citizen, ganun para siya doon. Alright? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth ay galing din naman ho yan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. Ang hindi paggastos ng pondo ng PhilHealth ay yun ang nangangahulugan kung bakit hindi pa rin bumababa kahit may batas na ang contributions ng mga tao sa PhilHealth. Ang batas sa PhilHealth is yung pagtaas ng Pagtaas ng walang batas para pababa. Wala akong makitang batas na pinababa yung premium ng... Ano lang to, binigay lang sa kanya yung script tapos sige, deliver mo na, ganon. Wala sa hulog. Naiirita akong tapusin, parang sobrang bla 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 bla. Wala. Hindi nga nila pwedeng galawin yung 600 billion. Ang sakit pa naman sa tenga yung boses itong si Jamagno. Mataking naman, no? Talagang ang hirap talaga pag totoo po yung sinabi ni Joey at sa ni Sas. Kung kayo po ay magdi-discuss if you talk about information related po sa kahit anong usapin, like for instance ito yung PhilHealth, talagang pag nagbabasa lang kayo without any research or mga follow-up
information from the right person, no? Na talagang knowledgeable ho sa issue, tapos ikaw bibigyan ng script, tapos all you need to do is you have to discuss only thoroughly without following any without giving any supporting documents para ho dito, at itutugma mo ho ito. Parang kung nagbabasa lang ho kayo mga kabalitaan, mahirap kaya ho yun. Labi na hindi yung, lalo na pag yung idea hindi ho galing sa iyo. Ang mangyayari niyan, yun, nangyayari kay Jam Magno, yun po yung resulta nun, at saka kay Franz Castro, at kay Brosas mga kabalitaan, at kay Percival Sindanya. Yun po yung resulta ho nun. Tuloy tayo. Malapit ito matapos. Because the 600 billion must be there. Kasi sabi nila 600 billion, may reserve fund naman silang 600 billion. Hindi ka pwedeng mag-rely doon kasi magkano ba muna ang actuarial requirement ng PhilHealth? Kasi nung tiningnan ko yung financial report ng PhilHealth noong 2023, ang actuarial requirement is around 500 billion pesos. Yung kanilang reserve na required is around 500 billion pesos. So ngayon, 2024 na ngayon. So ngayon, I wonder, I'm pretty sure mas tumaas yan kasi mas tumaas yung population eh. I'm pretty sure mas tumaas yan. So ngayon, kung kunwari, sabihin na natin na 500 billion pesos yung actual requirement for 2 years. You cannot rely on that because that is supposed to cover the next couple of years of operations. Kung meron mang sobrang pera ang PhilHealth na sasobra sa reserve fund program, you cannot use it for any other things but to expand healthcare benefits sa mga members. I think si Jam Magno ang problema. I think lang naman ha, mga Mars. Kayo, ano sa tingin niyo? Grabe talaga to silang dalawa, no? Talagang binanatan yung katangahan ni Jam Magno patungkol sa usapin ho ng PhilHealth. Talagang napupuna ho. Tama ho yung sinasabi. Wala, sabi daw, hindi naman yung budget yung nawala sa PhilHealth. Kumbaga yung subsidy lang. Eh tayo ho, ang tanong ho natin, paano ho magkaka-budget kung walang subsidy? Di po ba? Malayo ba yung kahulugan ng subsidy at saka yung budget? Like for instance, budget. Personal ko, budget ko to. O pag private yung, pag may taong magbibigay sa like government, tawag ko kasi na subsidy kasi niyan. Eh, siyempre, government magbibigay ho ng budget ng PhilHealth, doon sa PhilHealth. Eh, tawag ko noon is subsidy, di ba? Ibinigay nila ho yung budget para ho sa PhilHealth na yan. So, ewan ko lang, yun lang pagkakaintindi ho natin. Ito, magaling tong dalawang to eh. Natatawa lang tayo sa mga komento nila. Malamang mag-trending to si Jam Magno, mga kabalitaan. Natatawa lang talaga ako dito. So kung nagustuhan niyo po itong video itong reaction video natin, share nyo na agad para maintindihan din kasi may explanation yung dalawa kung anong ibig sabihin ng anong issue ngayon, ano yung kailangan maintindihan natin sa usaping PhilHealth ngayon, mga kabalitaan. Huwag kayong huwag kayong makinig kay Jam Magno kasi parang lutang si Jam ngayon. Ewan ko ba, nung lumipat na ho sa kabilang bahay, parang naiba na ngayon si Jam Magno, mga kabalitaan. Oh, proud na proud pa naman ako nito kasi sobrang talino din ito. Talagang pag nag-explain to, parang spoon feeding na mangyayari. Naintindihan mo na, isinubo na sa'yo para maintindihan mo. Ngayon parang tayo yung nag-explain sa kanya, sila yung nag-explain na kay Jam Magno. Ano maintindihan yung usapin? Alright, so hindi pa po nakapag-comment, comment na ho kayo at pinutin ang notification bell, like, comment at i-share nyo po para maintindihan ng karamihan kung ano na ngayon ang mga kaganapan sa ating lipunan. OFW, overseas Filipino workers sa malupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag niyo pong kalimutan, manood ho kayo dito at pakiusap lang po. Kung may mga ads ho tayo dyan, makikita nyo, huwag niyo pong i-skip kasi dyan ho tayo makakakuha ng pambili ng kape, ng toasted pandesal, kahit magdamagan, puyatan ho yung paggagawa nito ng reaction video dito. So nakakatulong na rin ho sa atin yan, mga kabitan. Ulitin ko po, pag may makita kayong mga ads dyan, huwag nyo lang i-skip muna. Hayaan nyo munang patakbuhin dyan para may budget ho tayo pang kape at pambili ng tsaa. At of course, yung pandesal ho natin na toasted at may kasama na rin yun na nasa Bisaya pa, palaman. Palaman. Pabili na tayo ng peanut butter. Okay na ho yan, walang problema yan. So ako may magpapaalam na, salamat sa iyo. Sana may enjoy ho kayo at sana i-share nyo po itong video ito. Mabuhay ho tayong lahat. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.